BrahMos Missiles ng Pilipinas, parating na. Ihahatid ng India ang BrahMos cruise missiles sa Pilipinas sa lalong madaling panahon na bahagi ng purchase agreement na nilagdaan noong 2022, ayon sa ambasador ng India sa Pilipinas. Ayon kay Indian Ambassador to the Philippines, Shambhu Kumara, wala silang timeline sa ngayon, pero pipilitin nilang madala kaagad sa Pilipinas ang BrahMos missiles. "We are working towards the earliest possible arrival. I don't have a timeline at this moment, but it's going to be soon," anang ambassador. Noong Enero 2022, ang Administrasyong Duterte, sa pamamagitan ng NOAA Defense Secretary Delfin Lorenzana, ay pumirma ng kontrata para sa pagkuha ng shore-based anti-ship missile system na nagkakahalaga ng 18.9 bilyong piso. Inihayag ni Lorenzana na ang BrahMos missiles ang pipigil sa anumang pagtatangka na pahinain ang soberanya ng bansa, lalo na sa West Philippine Sea. Sa kanyang talumpati sa pagdiriwang ng Republic Day ng India, inulit ni Kumara ang suporta ng kanyang bansa para sa Pilipinas sa issue ng West Philippine Sea. Ayon sa isang pahayagan ng India, na ang Pilipinas ay nagtatakdang pahusayin ang maritime deterrence capabilities laban sa China sa nangyayaring sigalot sa South China Sea o West Philippine Sea. Matatandaang bumili ang Pilipinas ng Indian-made BrahMos supersonic cruise missile sa bansang India bilang pagtugon sa military modernization ng bansa. Ang strategic acquisition na ito, na nilagdaan noong 2022 ay nangangahulugan ng mahalagang hakbang sa pagprotekta ng bansa sa malawak na baybayin at paggigiit ng soberanya ng teritoryo. Ang BrahMos missiles, na hinango sa pangalan ng Indian Brahmaputra at Russian Moskva River, ay nakahanda ng ipadala sa naval arsenal ng Pilipinas sa loob ng 1 linggo. Ayon sa producer, ang BrahMos ay isang two-stage missile na may solidong propellant booster engine. Ang first stage nito na nagdadala nito sa supersonic na bilis at pagkatapos ay maghihiwalay. Ang liquid ramjet o ang pangalawang stage ay magbo-boost ang missile ng mas malapit sa 3 Mach na bilis o 3,675.13 km per hour or 3 times na mas mabilis sa speed of sounds sa stage ng cruise. Ang stealth technology at guidance system na may advanced na naka-embed na software ay nagbibigay sa missile ng mga espesyal na feature. Ang induction ng mga supersonic cruise missiles ay hindi lamang nagpapatibay sa mga kakayahan sa pagtugon ng bansa sa modernisasyong hukbo, kundi pati na rin upang magpadala ng geostrategic signal sa mga potensyal na kalaban tungkol sa hindi natitinag na commitment ng sandatahang lakas ng Pilipinas sa pagtatanggol sa mga pag-aangkin sa teritoryo. Sa gitna ng lumalaking tensyon sa South China Sea, isa na ang Pilipinas bilang pangunahing key player sa rehiyon sa Southeast Asian nation na equipped ng supersonic anti-ship cruise missile capabilities. Ang sistema ng BrahMos ay nagdaragdag ng malakas na layer ng depensa, na umaayon sa mas malawak na plano ng militarisasyon ng bansa. Sa significant development ng sandatahang lakas ng Pilipinas, isang grupo ng Philippine Marines, ang nakakumpleto kamakailan ng masinsinang hands-on na pagsasanay na nakatuon sa operational at maintenance ng BrahMos anti-ship supersonic cruise missile. Ang inisyatiba sa pagsasanay na ito, na isinagawa sa pagitan ng January 23 at February 11, 2023, ay hindi lamang nagpapahusay sa pagiging handa sa pagpapatakbo, ngunit binibigyang diin din ang pangako sa epektibong paggamit ng advanced na armas. Ang milestone ng pagsasanay na ito ay nagmamarka ng isang mahalagang hakbang sa paglalakbay ng Pilipinas tungo sa pagpapalakas ng mga kakayahan nito sa dagat at pagtaas ng kahandaan nito para sa mga potensyal na hamon sa rehiyon. Formal na inanunsyo ng Kagawaran ng Depensa ng Pilipinas ang pag-i-issue ng Notice of Award sa BrahMos Aerospace noong December 31, 2021, na nagkakahalaga ng $374 million. Ang paghahatid ng BrahMos missile system ay dumating sa napakahalagang yugto, kasabay ng mas mataas na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa South China Sea. Ang strategic move na ito ay hindi lamang tumutugon sa mga immediate security concern ng bansa, kundi pati na rin ang posisyon ng Pilipinas bilang isang proactive player sa patuloy na umuunlad na geographical landscape. Ang nation commitment ng bansa sa pagpapalakas ng mga kakayahan nito sa pagtatanggol ay makikita sa mga nakaplanong pagkuha ng iba't ibang asset ng militar, kabilang ang C-130J-30 Super Hercules Tactical Airlifters, Acero-class gunboat,
landing dock platform, corvettes, at offshore patrol vessels. Para lagi kang updates sa bagong mga videos, mag-subscribe, like at ihit ang notification bell.